welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight's Hope Talk. For those who are new here and will be watching our videos in our social media account, iPass provides NCLEX review and will help you prepare better for your examination. We also have a roadmap to NCLEX books to further enhance your knowledge of various nursing theories and concepts. Today, we're here to soak in some inspiration and celebrate an incredible achievement. We've got a special guest in the house who's going to share their story and how they absolutely aced the examination. So everyone, get ready to be inspired, motivated, and maybe even a little bit of awestruck. So sit back, relax, and let's back in the glow of success together. May I present to you our newest NGN passer, Mr. Michael. Hi, good afternoon po everyone. Good afternoon. Sir Michael, how's your week? Stressful week always at work. So, yun. Medyo at least kahit pa paano nakapagpahinga. Okay, that's nice. And what do you work as? So, I'm currently working here in Kingdom of Saudi Arabia as a hemodialysis nurse for almost seven years. I graduated at Our Lady of Fatima University, main campus in Valenzuela City, 2010. Then I have my master's degree in nursing, major in nursing administration at St. Jude College, Manila at 2014. Then I started working here in Saudi Arabia in 2017. Wow, sir, ang dami niyong achievement. From the moment na Thank you. graduate ka, you really pursue your masteral up until you're working as a hemodialysis nurse in Saudi Arabia. So, sir, when did you enroll in the review program? Nag-enroll ako last May, last year. I was in Cycle 10 po. Ako naman, sir, belong ako sa Cycle 9 naman. Magkasunod And, sir, lang pala tayo. Yes po. Sir, kwentuhan nyo kami sa journey ninyo. So yung journey, syempre lahat naman ng journey ng mga taong nagtitake ng exam is mahirap. I make sure na hindi ko siya, kumbaga, iti-take as madaling path. I took my NCLEX last December 16. So nag-start ako ng May, and for 7 months, kasi I've been in the hemodialysis specialty for almost 11 years. Sabi ko, wala na akong alam sa mga fundamentals, maternal. Tapos yung alam ko sa medical, sa med-surg, konti na lang, more on renal na lang, tsaka urinary. So kailangan ko talagang mag-focus sa pagre-review. Tsaka naalala ko pag yung mga topics, especially OB, OB tsaka PEDS, hirap na hirap ako kasi syempre iba yung nakasanayan ko during those years na nasa loob ako ng capsule ng hemodialysis na specialty. Kaya ayun, sobrang thankful ako, especially kay Lord. Nakuha ko siya ng first take. Kasi syempre hindi naman lahat nakukuha to ng first take eh. Ayun. Kaya sobrang thankful ako. Hindi ko pa nga tinatanggal yung mga reviewers ko at the back. Sabi ko, just to remind me ng mga struggles ko during review. We also have a lot of students now during the Hope Talk. Nandiyan din talaga yung mga notes sila sa wall. Just to remind them na yung pagsubok na nangyari sa kanila and yung success nasa likod lang. Every time na papasok sa kwarto, maaalala mo yung mga pinaghirapan mo. Totoo yan. Tsaka, syempre, may mga times na isang doubt di talaga siya nawawala. Pero kailangan labanan lahat ng mga doubts, tsaka yung mga challenges talaga. Yun, mahirap talaga siya. While working, especially habang nagwo-work ka, you came from a 12-hour shift, tapos pag uwi mo, pagod ka, then magre-review ka 4 hours. Mahirap talaga siya. Hindi siya madali. Tama naman po talaga, sir, no? Hindi talaga biro ang NCLEX, kaya we really have to respect the exam. And how many months yung preparation niyo? 7 months ako nag-prepare. Yun, total ng 7 months. Kasama na yung pagte-take ko ng Q-Banks din. So, ayun siya. Mahirap. Kasi sabi nung iba, 2 months kaya yan. 3 months, sabi ko, hindi pwede. Hindi to pwede sa akin. Kasi depende naman kasi yan sa pag-adjust nung reviewee. Ako kasi feeling ko sa sarili ko, kailangan ko talaga ng mahabang time. Kung pwede nga 1 year, ginawa ko sa akin. Sir, ano mga review materials na ginamit niyo during those time? Review materials, napakalaking tulong nung roadmap. Sobra. As in, binasa ko siya twice. Yun, roadmap. Then, more on sa Moodle account lang ako eh. Lectures natin. Basta doon ako nakabase sa roadmap.
Tapos I use UWorld as QBanks. Tsaka din yun sa Moodle. Yun lang din po yung ginamit ko. And sir, no, and how do you currently manage your study time? Meron kasi akong sinusundang schedule. After kong mag-work, after ng duty, so pahinga lang ako 1 hour. Then, mag-stop kasi minsan yung trabaho ng 6. Mostly wala nang ginagawa. Lahat natapos na. Then, pahinga lang ako ng 1 hour. 7, start na ako ng review. Hanggang 1 a.m. So, mga 4 to 5 hours a day. Kahit day off, walang pahinga. Kailangan dire-diretso. May mga times I din mean, na minsan na-exhaust ako. So, pag may pahinga lang konti. Tapos minsan, pag sobrang pagod na, tinatamad, kailangan din. Parang kailangan din kasi ng rest tsaka ng recovery habang nagre-review. I agree with that, sir. Any obstacles na na-encounter niyo sticking to your study schedule besides sa work niyo? May mga times kasi na there are family problems, tatawag sa Pinas, parents, ganyan. Para minsan nakakawala ng focus Yun talaga. Mostly, yun lang naman. Pero syempre, kailangan dasal lang palagi para at least hingi tayo ng guidance kay Lord na parang minsan may mga times na meron tayong mga mararamdamang distractions from anywhere. Nagdadasal lang. Although hindi tayo mukhang religious. Kaya mukhang religious pero nakakatulong kasi talaga yung pagdadasal Yun, malaking tulong talaga. And sir, alam ba ng family niyo na magtitake kayo na exam or you just keep it to yourself? Alam ng parents, very supportive yung parents ko, mami ko, daddy ko. Tapos yung pinsan ko din, alam nila. And especially sobrang thankful ako dun sa mga kasama ko dito sa work. Alam nila yung situation na pinagdadaanan ko during those times. Tapos ginagamit ko minsan yung resources ng hospital, bond paper, lahat ng pwede kong magamit. Printer, dun ako nakikiprint, kahit kapal, payag okay lang sa nurse manager ko. Yun, sobrang bait ng mga kasama ko dito sa trabaho. Wala akong naging problema. Ayun, sobrang thankful ko din sa kanila. Sir, it's really a big help, no? Pag meron ka talagang support system na tinatakbuhan. Minsan, hindi lang sa support system sa family, most especially sa colleagues. Kasi they will help you to somehow lessen your workload, no? At bibigyan ka rin ng Totoo mga po. resources na kailangan mo. Sobrang Diba? laking tulong. Tapos sir, naka-experience din po ba kayo ng anxiety during your review? And how do you overcome po? Oo, syempre, hindi naman siya nawawala. May mga, especially nung papalapit na. Kasi, yun nga, dito ako nag-work. Then, sa Pilipinas ako nakaschedule. So, pang December ako nag-take. So, nung parating na yung December, kinakabahan na ako habang nagre-review. Sabi ko, oh my God, paano ba to? Yun, minsan, tinutulog na lang. Tapos, minsan, pag hindi nawawala, kakain sa labas, o order ng maraming food, kape, iced coffee, lahat na pagkain, saka dasal, yun talaga yung malaking nagpapawala dun sa stress. Mostly iced coffee, so... I could relate to that, no, sir. While I'm on reviewing with my NCLEX, I also have my coffee beside me. Siya yung best friend ko. Best friend Just to talaga keep yung me awake. kape. Oo, tama. And sir, how do you stay motivated in maintaining your focus during your NCLEX review? Dream ko na kasi talagang pumunta ng Australia, college pa lang, or college pa lang. So motivation ko talaga siya ever since. Supposedly, 4 or 5 years ago, dapat pupunta na. Kaya lang pandemic happened. Ayun, syempre nagkaroon ng parang detour sa mga nangyayari sa buhay. So, I took it as a motivation na kailangan gawin ko na siya. Kasi kung kailan pa, baka hindi ko na siya magawa. Although, nagda-doubt ako sa simula kasi syempre, ang tagal ko sa ganitong specialty ng nursing, parang iniisip ko kaya ko pa ba or maipapasa ko ba ng isang take. So yun, dasal lang palagi. Sabi ko, pinagdadasal ko din na kahit hanggang 150 ang items sa masagutan ko, basta maipasa ko lang siya. Walang problema ka ako sa akin. So yun, binigay naman ni Lord 85. Thank you. Congratulations, sir, for that. Well, it doesn't matter naman kung saan nagsastop ang computer as long as nabibigay mo yung requirement or yung passing ng computer. I know after mag-shutdown ng exam, hindi mo malalaman yung result if you pass or fail. So, sir, during that moment, no, while waiting for the result, what were you doing and what were you feeling? Yung most of the topics kasi na nakuha ko nung nag-exam ako was fundamentals. And I remember my coach told me, hi coach nga pala, hi coach Jamie. Sabi niya, si Coach Jamie, sabi niya,
ano yung pinaka weakness mo when it comes to yung pagre-review mo? Sabi ko kay coach, fundamentals, tsaka maternal and child. So she told me na, sabi niya, focus ka sa fundamentals. Kung kaya mo siyang isingin sa review mo for a month, makuha mo lang siya. Then I did. Then nung nag-start ako, habang nagsasagot na ako, sabi ko, bakit puro fonda? Sabi ko, parang hindi yata tama itong nangyayari. Kasi parang feeling ko, sinusubok ako ni computer na may alam ba ako sa fundamentals, kasi syempre parang yun yung magiging gauge mo kung bibigyan ka ba ng ibang question regarding sa ibang topics. So hanggang natapos siya 85, sabi ko, hala, bakit puro mostly fundamentals yung lumabas? So kinakabahan na ako. Sobra yung kaba ko. I asked my two friends na tinawagan ko sila right after kong mag-exam. Sabi ko, tinawagan ko yung isa kong friend, sabi ko doon sa isa kong friend, mostly funda yung nakuha ko question. Sabi niya, mag-ready ka kasi baka mamaya hindi ibigay sa'yo. Kasi syempre, fundamentals, more on basic yan So dapat yung basics alam mo na. So pag hindi mo siya alam, may sa possibility na hindi ka pumata. Sabi ko, napaka-nega mo, wala kang content kaibigan. Then I asked my other friend, yung friend ko din na nag-take ng exam na sa Cycle 9, si Wendy. Sabi niya, okay lang yan. Magdasal na lang tayo. Yun. So, dasal kami ng dasal. Kausap kami. Habang nandun ako sa 26th floor ng tower, kung saan ako nag-i-stay na hotel, dasal kami ng dasal. So, ayun. So, 2 days. 2 days akong nagdadasal na napapraning na hindi ko maintindihan. Ang hirap kasing i-explain yung 2 days na paghihintay. Yung iba kasi mahaba pa Yung paghihintay talaga mas nakakasira. Nakakasira siya ng ulo. So yun, dasal ako ng dasal. Sabi ko tapos iniisip ko pa nung mga times na yun, kailangan may plan B. Kung hindi ako pumasa, sabi ko parang okay lang. Sige, subok tayo uli. So nag-take na naman ako parang kumbaga, yun yung bumalik ako sa pagbabasa, binalikan ko yung mga topics na naalala ko. Sabi ko, okay, parang ito pala. Kasi parang hindi rin ako sigurado sa mga sagot ko. So, yun. Sobrang laking tulong ng pagdadasal. Lalo pag meron kang kaibigan na alam yung mga pinagdadaanan mo. Kasi na-experience din nila yung mga ganitong bagay. Malaking tulong. Yung support system. So, Sir Noy, you mentioned earlier that your weakness is about fundamentals and maternal. From other topics, how do you prioritize which topic or areas to focus on during your study session? Like, ano po yung parang pagkasunod-sunod ng pagre-review mo? From difficult to easy, easy to difficult, or in between? Mostly, sir, in between siya Kung ano yung mostly review topic sa lecture, yun lang din yung sinusundan ko. Naalala ko during those times, nag-focus din ako sa cardio kasi sobrang ganda ng topics tsaka ng lecture ni Sir J. Cardio tsaka respy. 2 weeks ako doon. 2 weeks each hanggat hindi ko siya nakukuha, hindi ko siya tinigilan. And yun, tapos binalikan ko nga yung fundamentals ng 1 month. 1 month din ako nag-fundamentals. Nag-OB din ako nag-maternal din ako ng 1 month. So ayun, medyo mahirap siyang i-balance sa totoo lang. Pero kung may goal ka talaga, tsaka kailangan ma-hit mo yung goal mo, kahit mahirap, yung imposible, kailangan mo siyang gawin posible. That's so nice, sir, no? And how about yung yung approach mo in practicing NCLEX or NGN style questions and assessing your readiness for the exam? Yung approach kasi na ginawa ko is, kung as early as natapos ko yung review for the entire cycle, nag-take na ako ng QBank. So, nag-start ako ng 10 per day, 20, padagdag ng pasampu-sampu yung dagdag. Hanggat hindi ko na nararamdaman yung exhaustion. Kasi naalala ko noon nag-start ako mag-answer ng QBanks, diniretso ko kagad ng 85. So parang sobrang pagod na pagod ako. Yung parang gusto ko matulog maghapon. Yung walang gagambala sa akin. Mali pala, sabi sa akin ni coach. Ano lang, dahan-dahan lang hanggang sa hindi ka mapagod habang nag-answer, habang nagsasagot ka ng questions. Then, yun din, at the same time, after ko nun, binabasa ko din kagad yung rationale para at least may retention. So, sir, during your question bank, were there times po ba na you're reviewing, then after that, you're answering the questions? Or the whole day, you're just answering the questions and reading the rationale? Ang ginawa ko po kasi is I answer questions.
morning, then rarationale ko siya afternoon or evening after ko ng duty. Naalala ko minsan nagsasagot pa ako habang naka-duty ako. Although may mga malilit na distractions, nasasagutan ko naman siya. So, right after, bago matapos yung araw, nagrarationale ako. So parang ilang oras po yung kinakalakal nyo sa isang araw for question banks and rationale? Total siguro po, mga 3 to 4 hours a day. Kasi minsan yung pagrarasyonale matagal eh. Parang siyempre babasahin mo isa-isa, hindi parang lahat ng options. Although kahit mali yung mga choices dun sa question, binabasa ko pa din siya isa-isa. Para lang wala akong ma-miss out na information. And then sir, no, a week before your exam or the day before your exam, what were you doing? Naalala ko kasi from Bulacan kasi ako bago ako pumunta ng ng Makati, dumaan muna ako dun sa tita ko na Mayapan na. So yun, syempre yun yung isa din sa nag-motivate sa akin na ituloy itong pag-take ng NCLEX. Kasi parang naalala ko yun, dapat kasabay ko siyang pupunta ng Australia before mag-pandemic. Kaya lang syempre may mga nangyari. So dinaanan ko siya, binisita ko siya. Then pumunta ako ng St. Jude sa may Mendiola, Dasal, ng konti kasi devotee din po ako ng St. Jude. Then ayun, diretso na kagad ng Makati right after. Tapos ano lang ako, bago the day before my exam, kain lang, magpahinga, para lang hindi ko maisip na mag-e-exam ako kinabukasan. Kasi hindi na po ako nagbasa ng kung ano-ano kasi baka ma-distract ako lalo. And then sir, no, on the day of your exam, ano yung feeling mo while answering the question? Siyempre, hindi naman mawawala yung kaba habang nagsasagot ka. Parang naalala ko nun, kada number, nagdadasal ako. Parang, Lord, please, sana kaya ko masagutan. Yun, dire-diretso yun, 85. Although, para akong nagmamurmur doon doon sa sulok. Tapos, syempre, bawal magsalita sa person view, bawal lumingon. Parang ganyan lang ako, nakayuko lang ako. Kaya ganyan lang ako. Sabi ko, Lord, ikaw lang bahala. Lord, ikaw lang bahala. Ayun, dasal, malaking tulong kasi talaga siya eh. Pampawala ng stress tsaka anxiety. Although, kasi syempre may mga iba tayong techniques na natutunan doon sa anxiety management class. The best kasi talaga pampawala ng kaba yung dasal. Based sa mga naikwento mo, no, sir, while on the process of taking the exam, may mga challenges talagang dumating sa buhay natin and yet you remain positive. Paano nyo po siya parang nako-compose yung sarili nyo? Iniisip ko na lang din na ito yung talaga yung dream ko. Syempre kasama na din sa motivation yung family. Yung isa din sa motivation, syempre pera. Hindi naman mawawala yung pera. Syempre parang I've been here sa kingdom tagal na rin. So parang sabi ko parang monetary, parang hindi tayo nag-grow. So kailangan nating mag-explore ng other options. So yun, siguro hindi naman ako magpapaano na yun, isa din sa motivation yun. Siyempre, family pa din para at least kahit papano, although nakakatulong naman sa bahay kahit papano, mas matulungan pa sila. That's nice, no? Kasi ano rin eh, parang hindi lang for yourself yung goal mo for this NCLEX. You're including your family and friends. You're one of the inspiration then for them, di ba? Tapos sir, nung pumasa po kayo na exam, paano niyo po siya sinelebrate? Ganito kasi yung nangyari eh. Pauwi ako ng Bulacan, I was with my sister-in-law, nagda-drive siya, dito ako sa driver seat. Sinasabi ko pa dun sa sister-in-law ko na pag na-receive ko na yung email or something, kung ano man, hindi ko siya kakibubuksan, parang ayaw mo nang tignan. Then naka-receive ako ng email from Afra. Hindi ko siya sinasadyang mabuksan kasi nga parang ayoko din siyang tignan sa simula. Nabuksan ko siya. Sabi ko, ayun, parang yun, napaano na ako. Sabi ko, ay, nabuksan ko, nakakainis. Tapos nung binabasa ko siya, may attachment kasi, nakita ko na lang, may nakalagay, PAS, PA, SSEB. Sabi ko, zinom ko pa siya. Nilakihan ko. Baka ako nagkamali lang si Afra. Tapos din, sisigawan na kami sa kalsada. Tapos kasama ko din kasi yung kuya ko noon. So nasa ibang kotse siya, nasa iba kaming kotse. Kausap namin siya sa phone. Sabi, ano nangyari sa inyo? Na-aksidente ba kayo dyan? Bakit kayo nagsisigawang dalawa? So yun lang yung mga funniest moments na hindi ko makakalimutan kasi nangangatog talaga ako during those times. Sisigawan kami ng sister-in-law ko. Yun. Sobrang saya. Hindi ko kasi talaga siya in-expect eh. Parang sabihin na lang nating parang tanggap ko na kung ano man yung mangyayari. Pero syempre, iba pa rin talaga yung will ni Lord. Tsaka kung time mo talaga, ibibigay niya talaga sa'yo.
Oh, that's so nice. And sir, yung na-mention niya po, si Ma'am Jamie lang po ba yung nag-coach sa inyo? Nung mga first few months kasi I was with Coach Pia. Pero nung patapos na yung parating na yung exam ko schedule, I was with Coach Jamie na. So parang swerte ko din dalawa yung naging coach ko. And sir, no, what can you say about your coaches and how were they able to help you with your struggles and with this journey? Ang maganda kasi sa mga coaches, kay Coach Jamie tsaka kay Coach Pia, sobrang ano sila bigyan ka talaga nila ng words of wisdom. Iga-guide ka nila. Si Coach Pia kasi medyo naalala ko nung first meet up namin, o first Zoom meeting namin, sobrang tagal namin nag-usap, siguro mga 2 o less than 2 hours. Parang sobrang happy niya lang kausap. Sobrang na-enjoy ko. Sabi ko, parang ang sungit nitong Coach Pia na to. Sino ba to? Parang bago. During that time, kasi parang bago lang siya. Sabi ko pa. Tapos parang nagkasundo naman kami kaagad. We messaged din before. Parang random na nagbe-message kami. Tapos si Coach Jamie kasi, although hindi naman strict kasi si Coach Jamie, pero kasi sabihin na lang natin, may pagkaano siya motherly siya when it comes to giving advice, tsaka pag i-coach ka niya. Naalala ko yung first Zoom meeting din namin ni Coach Jamie, sobrang kinakabahan ako kasi may mga nagsabi sa akin kasama doon sa mga kasama ko sa cycle, masungit nga daw, sabi ko, hala, paano kaya mangyayari dito? Sabi ko, sige, mo na. Pero sobrang bait ni Coach Jamie. Sobrang dami niyang advice tsaka tips na binigay sa akin. Siguro kung hindi ko rin siguro siya nakausap bago ako mag-take ng exam, baka hindi ko rin nakuha tong malaking blessing na binigay ni Lord. I mean, hearing your stories from the help of the two coaches, no, iba rin talaga yung impact when you have your coaches. Especially pag na-experience mo yung down na down ka, you can always reach out to them and talk to them about your difficulties and your struggles. And they're the best people to help you. Kasi sila yung mas nakakaintindi sa journey mo. And Oo here nga with po. us, joining, Sir Mark. Ayan. Nakahabol ako. Good evening. I was listening kanina while having dinner. Natawa ko dun sa sinabi ni, ni Sir Mickey sa abot kaibigan. Wala akong kwenta kaibigan. Sumusubo pa naman na natawa ko lang. Ang cute lang. No? I mean, what I was hearing kanina is like, yan yung mga ano, super duper mga raw moments kumbaga while you are on this process no kasi nga yeah, I mean hindi mo iwasan na yun nga may mga may inis ka like especially pag nakapasa ka like mga pamura ka sa saya yung mga ganyan kaya nakakatawa to really hear yung mga ganong klaseng mga raw moments naman no and it's true no it's true touch lang doon sa ano no doon sa sinabi ni Sir Mickey na initially like medyo na-intimidate siya ng konti sa coaching sessions no? I mean siguro ano for those na kaka-enroll pa lang sa program or like bago pa lang no ganito kasi yun no yung approach kasi ng mga coaches ninyo karamihan dyan is like minsan medyo may pagka-stricto yan talaga sila or like minsan tipong medyo makakarinig kayo ng mga very realistic words kumbaga if I may say no kasi they're doing that in a sense na ganito kasi no I mean marami kasi minsan mga students natin, especially medyo mga lost pa along the way sa kanilang preparation na they need to wake up. They need to wake up at some point on some circumstances. Kasi it could be na so sobrang overwhelmed kasi ng ibang mga estudyante lalo pagkaka-enroll pa lang is like hindi may iwasan that they create their own realities na parang tipong very anticlimactic na at some point na parang tipong okay this is hopeless this is like wala nang pag-asa to kasi for example ang baba ng score sa midterm hindi nakapagtapos nung pag-review so minsan kasi there are some students na umiikot lang sila sa ganong sentiment na tipong natatrap sila sa ganon so the reason why minsan may mga yun nga sabi ko nakakarinig kayo ng mga very realistic words galing sa coaches niyo kasi they need to wake you up sa mga ganong klaseng circumstances naman no? And pero trust me no it's not para pagalitan kayo but really it's for your own good at then wag kayong matakot sa wag kayong matakot sa mga coaches ninyo no I mean mababait ang mga iyan. They're always there. And siguro, so far, no, ano pa naman, wala pa naman narinig na, na nagreklamo sa akin na inaway sila ng teachers nila. Kasi wala pa naman. So, it's really a matter of you then giving a chance to have that conversation sa coach. Siguro ano lang yun, to have that, an open mind. Parang open-minded ba kayo? Joke lang. But yeah, I mean, don't get intimidated with those, no? Kasi siguro if you are
a follower nitong Hope Talk na ito is whenever the host are asking about their relationship with their coaches, it's always positive. Syempre ano yun eh. Yeah. Hindi naman yan like perfect. No? Hindi naman yan tipong super duper smooth sailing, but generally, whatever the methods are na ina-apply, like whatever style of conversations being applied sa inyo, as long as the intention is for you to pass, hindi yan sila lalayo doon sa sa narrative na yan. So, nakakatawa to like, yung ano, yung impression ni Sir Mickey kanina kay Coach Pia, well, Coach Pia is not with the company anymore kasi may health problem siya noon. So, natatawa ako doon, parang, nga naman, no? Kaya napaisip ako minsan, parang, ano kaya yung inisip ng mga estudyante sa mga coaches nila, especially sa mga hindi pa nakapag-attend? Parang, tipo, ano kaya yung mga initial impressions niya? Curious tuloy ako. At least we're happy kasi na maganda yung naging yung coaching relationship nga ni Sir Mickey with Ma'am Jamie, especially doon sa advice about focusing on fundamentals. Si Ma'am Jamie kasi advocate kasi ng fundamentals yan. Kasi for sure, siguro Sir Mickey, when you started answering fundamentals kay U-World, medyo at some point, medyo na taken aback ka na para, okay, ang hirap pala ng fundamentals, no? Opo. No? Sobrang parang sobra Oh. sir, parang ano siya parang siyempre isipin mo fundamentals dapat easy from the word sa fundamentals pero bakit ganun? So yun, laki pong tulong talaga. Very siguro, very different kasing fundamentals na doon lang sa mga legal nursing nila, parang okay, minsan yan parang mapapaano ka na parang okay, ito pala yun, parang okay, ganito pala yung mga whatever, mga ganun. So yeah, don't discount fundamentals. Hindi yan yung tipong fundamentals si PNLE na medyo lang. Very Easy. different yung very different yung fundamentals ni ni NCLEX kasi American setting sila. Kasi you're talking about cultural differences there, yung mga general approaches na sa mga bagay-bagay, mga ganun. So it's a really good foundation naman, no. So Sir Mickey, no, sabi mo kanina is like gusto mo punta ng Australia. Of course na hindi ma-discount na syempre. One of the reasons really of majority of of candidates of why they're taking NCLEX, syempre para may iba yung social status in a financial aspect. Di ba iwasan yun? For example, there are some na nag-work ngayon as for example, yung mga Filipino nurses, no, na Philippines din yung license. Kasi nasa BPO, nagdodoble, triple yung kanilang sweldo once naging USRN. So, di ba? It's a very simple and classic example of how you can level up kumbaga yung mga yung social status mo pag may ka ng lisensya, 'di ba? Yung very different kasi yung offer doon eh. Kaya kasi pag USRN ka na, 'di ba? Very different yung offer doon. So, as we get, for example, you have this license na, no? So, how do you foresee yourself pa after this? Like, for example, like, in the next 5 to 10 years to, what do you hope to achieve naman after having this license na meron ka? Siguro ano pa din naman sir, parang syempre yung motivation natin syempre hindi lang pera, parang gusto din natin yung maiba naman yung passport natin, syempre yun motivation yun, citizenship talaga. Parang syempre mahal natin ang Pilipinas pero syempre kailangan maging color blue naman yung kulay ng passport natin bukod sa maroon. Yeah, that's true, no? Siguro feeling ko, mag-world tour ka like after 5 years. Ano ba yun? Mahilig kong gumala. That's nice. If you're going to reflect dito sa sa naging preparation mo, what are the things that you think yung tipong muna dito muna tayo sa mga roadblocks? Ano sa palagay mo yung mga pinaka-major roadblocks mo naman? And then, after that is, ano naman yung mga feeling mo yung pinaka-major naman na nakatulong dito sa preparation mo? Medyo cliche man yung sagot ko, pero kasi mahirap kasi talaga yung schedule talaga nung trabaho habang nagre-review. Kasi minsan, madalas kasi iba yung struggles habang naka-duty ka. May mga times na may magko-code or may mga toxic na nangyayari while working. Tapos parang kailangan pagdating mo sa bahay, pahinga ka lang saglit, kailangan saba ka na naman sa pagre-review. Siguro yun lang po siguro yung puyat tsaka yung pagod na dala nung pagtatrabaho at the same time sabayan natin ng pag-aaral. Yun lang po siguro yung naging kumbaga naging roadblock ko habang nagre-review ako. How about sa naman, sir? Yung feeling mo is yung pinaka-nakatulong naman generally dito sa Nakatulong. So malaking tulong ng support system ng mga kasama ko sa work, support system ng family, friends, kasi every now and then, syempre, nagbe-message
sila. At saka yung prayer talaga, sir, sobrang laking tulong siya. Although, most of the times kasi parang pagdududahan mo talaga yung sarili mo, parang hindi talaga siya nawawala, kasama talaga siya doon. Tsaka may mga doubts ka from mga kasama sa mga taong mga nakapaligid sa'yo. Yun siguro yung naging malaking tulong sa akin, yung pagdadasal. Napaka-nice naman po nun, sir, no? I mean, yun nga, na-mention ko rin kanina na importante talaga meron kang support system. Not only about your family, friends din, di ba? Especially yung colleagues. Kasi everyday ka nag-work eh. So mahirap talaga balansehin yan. Tapos minsan bibigyan ka pa ng malaking workload, di ba? And sir, what advice would you give to someone facing the obstacles or setbacks on your journey to success? Ang advice ko lang is yung don't let their doubt or you others' doubt shake you. You just stay confident with yourself. And prayer. Prayer is the most important weapon na kailangan mo dito sa journey na to. Kasi yung dasal sobrang laking tulong siya. It helped me na hindi naman ako religious na tao. Pero sobrang napakalaking tulong nung pagdadasal. Kasi syempre, pagdududahan mo yung sarili mo, pagdududahan ka ng ibang tao. Pero si Lord hindi kanya pagdududahan. Saka kung ibibigay talaga sa'yo ni Lord, kung ito talaga yung time mo, ibibigay niya ito sa'yo. Kesyo, naka first take ka, second take, third take. If it's your time, it is your time. I agree with that, no? Na-mention din before ni Sir Jay during his lecture, may nakalaan na talagang lisensya para sa atin. It's just at a matter of time. Parang kailan lang. Pero definitely, meron at meron ka na talagang lisensya na nag-aabang sa'yo. And so, looking back Tama po. on your journey, no? Ano yung pinaka-greatest lesson na nakuha mo while reviewing? Greatest lesson ko siguro na nakuha habang nag-review is huwag subuko. Huwag sumuko sa mga challenges. Kasi challenges lang yan eh. So, isang araw ka lang mahirapan, 2 days, or sabihin na lang natin 3 months. Pero yung resulta kasi, ang tagal mong may experience. So, yun. Huwag sumuko. Don't give up on your dreams. Don't give up on other person's dream for you. Yun lang yung advice ko. And sir, no, how did the entire IPAS team help you in acing your NCLEX? Sobrang laking tulong kasi from processing, ay pass na ako eh. So sabi ko, magbabayad na lang ako para review na lang isipin ko. Processing, sa lahat pag-schedule sila lahat. Then review, wala na akong iniisip. Para gusto ko kasi laser focus lang ako sa pagre-review. So laking tulong din nung nasa processing. I forgot their names. Sobra ng mga nakakausap ko habang tinutulungan nila akong i-process yung mga documents tsaka requirements ko. Sobrang laking tulong talaga ng iPass. Nire-recommend ko din siya sa mga friends ko tsaka sa mga kakilala, may mga kakilala ko na pag magre-review ng NCLEX dapat iPass, dapat doon lang. I appreciate sir for spreading the words, the good words about iPass. Marami rin akong nire-recommend na friends after I pass the examination. Pero meron pa kasi silang self-doubt sa sarili nila. Kaya minsan parang ina-encourage ko sila just watch some short videos of the lecturers on how they approach or how they teach to our students. And I also want to i-advertise din yung mga wellness session natin and yung mga psychometrician natin or other services that is included in our package sa online review program. Kasi it will really help you hone as an NCLEX passer, no? Tapos sir, ano pa yung mga hindi nyo makakalimutan na pinaka nangyaring downfall during your course of review? Let's say, kasi yun nga, hindi ko rin kasi siya masabing downfall eh. Pero mostly kasi talaga yung workload na nare-receive natin from time to time, especially habang nagtatrabaho. Kasama siya eh. Kumbaga doon natin kukunin yung ikabubuhay natin, kung paano tayo makakabayad kay iPass, mga ganyong bagay. So parang hindi ko na lang siya iniisip na downfall eh. Parang sige, mahihirapan ako sa trabaho pero alam ko may mangyayaring maganda sa buhay ko in the future habang nahihirapan akong magtrabaho. I really feel you, no, Sir Michael, kasi I'm also working at the same time studying. So, mahirap talaga i-juggle yung time. Especially when you are tired after work. Minsan, wala ka ng oras para magkumain ng pagkain. Then, diretso review na. Minsan, were there times ba na habang nagle-lecture,
nakakatulog ka? Medyo parang pangit lang pakinggan. Minsan may mga times na hindi na rin ako nakakaligo tsaka nakakapag-toothbrush or kahit sabihin na natin hindi na tayo nakakapag skincare bago matulog because of the review eh. Pero kailangan mo talaga siyang gawin eh. Para din kasi sa sa'yo. There are times na dami mo ng tiggawat, lahat na, kung ano-ano na yung nasa mukha mo, pero okay lang. At least mawawala yun, pero yung resulta nung pagpasa mo sa exam, parang forever na siya. Isa yun sa mga treasure mo eh. And sir, any last message po sa mga students natin na who will take the NCLEX soon? Sa mga classmates ko dyan na nag-review, patuloy yung pagsikapan or continue to strive while reviewing because at the end of the day or it all boils down to your positive mindset saka yung result na inaasam natin eh. So, and don't forget to pray. Sobrang laking tulong ni Lord sa journey natin. Tsaka yung mga bashers natin, dadmay na lang natin yan. Sabihin na lang natin, sila yung mga negative people sa buhay natin. So, wag natin silang pansinin. Basta ano lang tayo. Continue lang tayo sa pagre-review. Continue lang tayo sa paglaban. Saka continue lang kayo para makuha natin yung licenses natin. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Michael. I would like to add on with that now to our students, especially who are with us right now and will be watching the Moodle. Everything happens for a reason. Kung bakit kayo nandito, nagre-review ng NCLEX, especially under IPAS. You just have to live in the present moment. You just have to, follow your heart, follow your dreams. Huwag niyong hayaan yung mga tao magdikta kung ano yung mangyayari sa buhay ninyo. Just cherish every moment. Just let go of what you can control. And always believe in yourself now that you can pass this NCLEX. So let's stay positive and continue lang natin ang kailangan natin gawin. Mag-aral, mag-focus, and let's attain our goal all together. Sir, with that, we wanted to present to you your IPAS certificate to Mr. Michael John Pangiligan for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that a successful candidate indicated in the certificate is a safe nurse based on the standards of nursing practice. Signed by Sir J. Padong and Mark Zaspa. Meron na rin ako niyan. Salamat. Yan din po yung isa sa mga inaasam ko makuha from IPAS. Parang gusto ko siyang patarpulin dito sa likod. Lalagay ko sa likod ko, papatarpulin ko lang malaki. Talaga, no? Yan yung ina-aim, yung certificate. Parang sarap po kasi makareceive eh. Parang nung una before nakikinig ako ng Hope Talk, sabi ko, ay gusto ko din yan. Dapat magkaroon din ako ng ganyan. Makapag-Hope Talk din ako. No, thank you Sir Mickey, no. And yeah, I mean, yung magandang klaseng simple affirmation kasi 'di ba? Very yun eh. It's very special, especially alam mo din na ang dami ng pinaghirapan mo before you be able to reach this point, 'di ba? Ayan. So those are simple yet relevant na mga piece of paper, no? And it's Sir Emil. Hello, Sir Emil. So, mag-congratulate kay Sir Michael. Sir Michael, congratulations and thank you also for sharing your journey with our students. So we hope our students will will learn from the sharings of our students na na pumasa and mapupulutan ba ng aral. Yung sinasabi natin, mapupulutan ng aral. And meron ako na-capture na isa kanina pag-enter ko. Nanonood muna ako dun sa online before I enter this. Sabi ni Sir kanina, talagang nag-spend siya like, if I'm not mistaken, 1 month sa Funda. Sabi mo, Sir, no? Sir Michael? Yes po. Yes sabi po naman ni Sir Mark, yes, kasi it's different eh. Setup in the US is different eh. I would like to take this this chance to the usual thing na sinasabi ko sa students ko pag nagko-coach ako, dapat kung papaano kasi naka-plot yung subjects kay IPAS, they are usually the succession of the subjects eh, because before you go on to a complex topic, you really need to establish your foundation, and your foundation is something that we have to strengthen because most of the time the causes of the failure is not on the reasons that the student failed to answer difficult question. Rather, they forget the foundation, which is
majority of which nasa funda, leadership and management, safety and infection control, because these topics are all integrated in different concept. And I'm happy that you were able to use this idea and you aced the examination. So thank you so much and congratulations further, Sir Michael, sa mga susunod na panahon. And your family in IPAS is praying for your success. Okay, so congratulations. Thank you so much, Sir John. Sir Mark, thank you Maraming also. salamat Thank po. you, Sir Emil. Sir Emil, it's so nice Maraming to hear from you again, Sir Emil. But I'm happy to see you. I'm happy to see Sir John, facilitated also with Sir Mark the Hope Talk, and more importantly, the presence of Sir Michael. So congratulations again, Sir Michael, USRN Pangiligan. Maraming salamat po. Maraming salamat you. po. Sir, okay lang po ba? Gusto ko lang pong take tong opportunity na to. Pasalamat po dun sa mga lectures natin. Gusto ko pong mag-thank you kay Sir Jay. Sobrang laking tulong po nung mga drawing ni Sir Jay. Sobrang laking tulong talaga. Especially habang nagtitake ako ng exam. Kay Ma'am Rosana, yung mga pasayaw-sayaw niya minsan, sobrang laking tulong. Tsaka hindi ko makakalimutan si Gypsy Rose dahil kay Ma'am Rosana. Then kay Ma'am Pao, sobrang laking tulong ng mga drills niya sa NGN. Sobrang beneficial. And kay Sir Emil, yung hindi ko makalimutan kay Sir Emil, may mga pasayaw din siya. Naalala ko nung gastro lecture namin, tsaka critical care, yun. Tsaka si Sir Ryan, yung ting-ting-ting, talagang hindi siya nawala sa utak ko from number 1 to 85. Narinig ko yung ting-ting-ting-ting talaga. Sabi ko, sobrang laking tulong kahit mahirap yung exam. And kay Ma'am Haya din, dun sa ibang mga topics na hindi ko rin nakukuha. Si Ma'am Haya din talaga yung parang nagbigay clarity. Saka all of them naman po, nagbigay clarity dun sa mga mahihirap na topics na kailangan malaman before taking the exam. So maraming salamat po. And kay Sir Mark, thank you din po. And kay Sir John, maraming salamat po sa opportunity na makapag-share. Thank you very much din, Sir Michael, for providing the kind words to our lecturers. And talagang ginagawa nila yung best nila to share the information, to share the knowledge to our students, to help them pass the examination. And isa ka doon sa mga estudyante na yun. I mean, parehas tayo. Salamat po. Thank you. IPAS processing made easy.